Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong si Pangulong o dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tinatawag kong Fallen from Grace. O kasi alam nyo naman, no? Yung kanyang pag-atake sa House of Representatives without a concrete evidence. No? Pasensya naman kayo sa mga supporters ng dating Pangulong Duterte, no? Kaya ako na kayo natatawag ng mga burak no? Kasi sobra po kayong manggatong. Kaya dapat din soplahin kayo. Sobra kayong manggancho. Sobra kayong mapaglinlang. O di ba itong mga to, yung isa kong video diyan, nanawagan na ako sa YouTube, calling out YouTube. Look at the YouTube channel of these three idiots. No? They are spreaders of fake news, disinformation, and maybe part of destabilization plot against the legitimate Marcos administration in the Philippines. Yeah. Better review their channels. Suspend their channel. Take out their monetization. Or better yet, take down their channels. Diba? Because I believe, again, YouTube, these three freaking idiots are violating our community standards. Di po ba? Tama, mali. So, pag-uusapan natin dito, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay yung kanyang planong kausapin si Ninong BBM. Kasi yung pong kanyang press con doon po sa Davao na very juicy po yun. I think it's more than an hour. Yung link ilagay ko dyan, no? Para kayo po papatunayan nyo po ang katotohanan. Hindi po tayo dito maglalagay ng fake news. Ang dami pong natapik doon sa press con na yun. Oh, yeah. Lahat po yata na cover. Pero dito, ang itatopic muna natin para hindi sobrang haba itong ating vlog ay itong plano niyang indirectly nang naman, sabi niya, no? Na kausapin si Ninong BBM para po sa suspension ng kanilang SMNI, lalo na yung show niyang Gikan sa China. Ano ba yun? Kasi nasanay ako sa Gikan sa China. Pasensya naman po, no? Sorry. Paki-comment nga kung ano yung show nito sa SMNI. Ano yun? Para sa masa. Pero ano yung gikan? Ano yung gikan sa ano? Kalimutan ko eh. Ang alam ko kasi yung nandito sa aking big brain gikan sa China eh. Kalimutan ko. Pasensya naman, no? Pero bago natin ipagpatuloy, mag-shoutout muna tayo. Kunin ko muna yung aking yung aking Harry Potter 1. Shoutout po sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, sa mga nagla-like at nag-share ng ating videos. Maraming salamat po and may God bless you all. Sa mga nagsusuper thanks, no? Yung super thanks po, pag pinanonood nyo itong video ng replay, nandiyan po yan, no? Yung mga gusto lamang magpa-super thanks sa ating channel, maraming salamat po. Pero you're not obligated. At kung gusto nyo ring mag-join sa ating channel, 99 cents po yan, salamat na rin po. Pero again, you're not obligated, no? Hindi po tayo namimilit, no? So, eto na po. Nagsalita po ang dati ninyong Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mukhang mellow down na siya, pero nandun pa rin yung yung mga tulad ng sinasabi ko, they are stupid. Gumagano pa. Ewan ko lang kung nagmura to kasi hindi ko pa po natatapos yung buong video no? Ninanap ko lang yung katotohanan kasi ayaw nating matulad sa mga hinayupak na ito. Itong si Buakang Ina, itong si fake news maker, at yung isa na nandun sa Canada na siya, yung parang alam niyo yung binabato sa apoy para masunog yung kahoy. Panggatong. Gatongero.
Ayaw natin matulad sa kanila, no? Katotohanan ang sasabihin natin dito. O ayan, no? Makikiusap siya. Hindi yata siya makikiusap. Gusto niyang makausap ang Pangulo indirectly na sa kanyang show, no? Kasi may katanungan siya. O eto, no? Ipapanood ko sa inyo yung balita po ng PTV. Pinutol ko na lang po PTV kasi yun lang po yung topic natin, no? Yung tungkol sa kanyang show na SMNI. Para naman malaman nyo kung ano ang gusto niyang gawin. Okay? O eto po PTV, shout out. Marami pong salamat. Kayo po para gusto nyong makarinig ng totoong balita na hindi nagpapakalat ng fake news. PTV, UNTV, Net25. Yung pong dalawang huli ay makajos po yan, no? Okay, eto po. Panoorin natin. Sa issue ng International Criminal Court, ayaw na itong pansinin pa ng dating Pangulo. Wala rin anyang kinalaman sa ICC si Pangulong Marcos Jr. kung mag-imbestiga man ang ICC sa drug war ng kanyang administrasyon. Kaya hindi niya kailanman tinangka na kunin ang suporta ng Pangulo. Iginiit ni Duterte na anuman ang kanyang ginawa sa kanyang giyera kontra droga, ito ay para sa mga kabataan at sa buong bansa. Hayaan mo na yung ICC, hayaan mo na yung human rights, na pakialam sa kanila. Kung may ginawa man ako, kung tingin ng iba tama, kung tingin ng iba mali, wala akong pakialam. Basta ginawa ko para sa bayan ko, para sa mga anak ko. Samantala, plano ni dating Pangulong Duterte na makausap ng personal si Pangulong Marcos Jr. tungkol sa issue ng SMNI o Sunshine Media Network International kung saan konektado ang kanyang kaibigan na si Pastor Apollo Quiboloy. Pinunaan ng dating Pangulo na tila hindi tama ang naging proseso ng National Telecommunications Commission nang suspindihin ang operasyon ng SMNI. Nilinaw ni Duterte na hindi lumapit sa kanya si Quiboloy para rito. Kasi nadali yung aking gikan sa masa. Isali ko na lang yung akin because yun ang importante sa akin. I do not want to confront the President, but rather I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganon. Tapos, as far as I am concerned, I have not crucified him, not even criticized him severely. Dominic Albelor, para sa Bayan. Samantala, kaugnay pa rin sa balitang yan, naglabas ng pahayag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa siyang makipag-usap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katunayan ay nakikipag-ugnayan na siya sa kampo ni Duterte para alamin kung gusto niyang makipagpulong. So yan po, no? Magandang development yan. Nakita nyo? Siguro sa aking opinion, mga kababayan, nahimasmasan ang dati ninyong Pangulong Fallen from Grace, Rody Duterte. Kasi tinamaan daw yung show niya, yun, narinig ko na. Gikan sa masa. Kasi daw po, ito dadagdagan lang natin yung news, no? Binalita na rin po yan ng GMA News Online sa kanong iba pang mga media outlet. Pero dito na lang po sa GMA News tayo kukuha. Ano sabi dyan? Ex-President Duterte wishes to talk to President Marcos indirectly over SMNI probe. Kasi nga po, sabi niya dito, hindi siya kinausap ng kanyang kaibigan na si Quiboloy about sa suspension ng SMNI ng NTC. Kaya tinamaan yung show niya. Siyempre, gusto niya rin dumakdak na ng dumakdak. The problem is, Pangulong Duterte, ikaw kasi, no? Ikaw sa sobrang init ng ulo mo, sa pagtatanggol mo sa anak mo, nag-ater ka ng hindi magandang pananalita against the HOR. At hindi ka rin naman sinabihan ni Quiboloy. Diba? Siya ang co-host. Oh, maganda, no? Kung ako lang kay Pangulong Duterte, kausapin ko si Martin. Usap kayo. Closed door. Together with the other congressman
Sabi mo na lang, mga kakaibigan man tayo man. Sorry na ako sa inyo. Andiyan man yung anak ko, di ko naisip. O, di ba sa akin lang yun. Ako na ang mag-apologize. Kasi wala namang ginagawang masama sa'yo. Ang House of Representatives, hindi ka naman minamasama ni Speaker si Ninong Martin. Ang dami kong Ninong. Pero yan si Nong PBBM, si Ninang Lisa, si Nong Martin. Walay, mga kuripot. Di man lang ako binati ng happy holidays nung December 2023. Kaloka yung mga yan. Ibarating nyo nga to, kayo nga diyang mga vlogger ng Malacanang. Paabot nyo nga to kay Ninang Lisa. Sabi nyo, First Lady, may nakikininang po sa inyo. Ito, si Simple Tokes Vlog. Pro-admin daw siya, panoorin nyo. O, totoo naman, o tignan nyo, o. Ha? Sino na lang bang mga nagsusot ng ganito? Ibang vlogger na lang. O, si Mami Ping, meron nito. Sinusuot niya pa rin habang nagbablog siya. Ako, todo suporta. Ha? Pero anong nakukuha ko? Ng siopaw, pinagmumura pa ako sa comment. Sinasabihan, bayaran daw ako. Nong Martin, Ninang Lisa, nong PBBM, binayaran nyo ba ako? Ha? Pakita nyo nga resibo? Wala ako natanggap. Baka ibang Simple Tokes Vlog yung napadala nyo niyan. No? Baka may detergent. Kakaasar. Yun po lagi sinasabi sa akin eh. Bayaran daw ako. Eto, binili ko sarili kong pera. Walang kinalaman dyan si BBM. Kasi tanim nyo pa kay Abel Bacolod. Di ba? Oh, balik tayo kay presidente, dating presidente Duterte ninyo. Ako lang sa akin lang. Kung ako dyan, kakausapin ko na sila. No? Ibalik nyo na lang yung dating samahan. Ang ganda-ganda ng ginagawa ni Ninong PBBM at ni Martin. Ang layo pa ng 2028. Di po ba? Bayan muna. Sabi nyo, bayan muna. Sabi ni Tamilmil, mahalin natin ang Pilipinas. Pero magbigay kayo ng statement naman, please, sa West Philippine Sea. Condemn the Chinese harassment and bullying in our West Philippine Sea. Ay, baka kampihan ko pa kayo? O yung sa DepEd ni Tamilmil, ayusin mo yan. Laki-laki pondo mo. Ikaw ang #1 budget sa buong department every year. You better fix that. Show to us na ikaw ay capable. Na sinasabi mong ang galing-galing mong leader, mayor sa Davao. Ipakita mo ngayon in the national stage. Pag napakita mo yan, sosoplahin natin ang mga makabayang black. Baka kampihan pa kita. Pero right now, hindi mo na. Kasi, ano po ako? Hindi po ako pleased. I am displeased regarding your stance in the West Philippine Sea. Yang sa DepEd, it will come around. It will come around. Pero itong West Philippine Sea, better. Kasi pag wala kang statement dyan, alam nyo naman, ano tayo? Pro-Philippines o pro-China? Eh ako, alam nyo na stance ko. Ha? Lupang hinirang, panatang makabayan, Boy Scout. Ano pa? ROTC Reserve. Di po ba? Ano kayo? Di ba? Ngayon, Pangulong Duterte, alam ko, may puso naman. Sige na, kausapin mo na ang House of Representatives para matigil na sila. No? Kasi sinasabi mong they are the most rotten. Alam ko, bugsum ng damdamin mo yan. Wala nga kayong may pakitang corruption ng House of Representatives. Ninong Martin, lalo na yung si Rebel, always a rebel ka, Eric. Hindi niya nga mapakita, hindi niya ma-reveal kung sino yung source niya. Tulad lang siya nito. Subakang ina na nag-fake news. Di ba inamin ni Eric? Buti pa nga si Eric, inamin niya. Nagkamali siya. Oh. Pero dipayan pa rin si Kupal. Di ba? Pero yung mga katulad nito, si Buwakang ina,
Ewan ko lang kay Macanas. Si Macanas, sinasabi niya, Kristiyano siya. O pero ano, nagmamataas pa siya. Hindi ganyan ng Kristiyano. Huwag niyong ululin. No? Huwag niyong i-blasphemy ang aral ng Diyos. Kasi, ako, sabi nga ni Gary B, natutulog ba ang Diyos? Hindi. Hindi natutulog ang Diyos. Pero baka nagbabakasyon. Joke lang po ha. I'm not blasphemy. Nagjo-joke lang po. Para mawala naman yung pagiging stressful nyo. Di ha? Oh. Na-stress ba kayo Pangulong Duterte? Naku, na-stress ako dyan. Galit na galit ako dyan nung sinabi niya yung pagbira niya kay Nong Martin. Lahat na lang si Nong Martin. Wala namang ginagawang masama ang Nong Martin. Wala nga silang ebidensyang maipakita. Bakit puro ebidensya ka, Tokis? Naman ang labanan dito eh. Di ba? We don't wanna sow or spread misinformation, disinformation, hatred, or mga fake news. Ano yung ginagawa mo, Tokis? Yung hatred? Hindi naman po ako hate eh. No? Ang hate ko lang yung Makabayang Black. Di po ba? Ang hate ko yung mga progressive group at mga teroristang grupong MPA. But if they will go back to the fold of the government and also this progressive Makabayang, makikipagtulungan sa Marcos administration to improve the lives and situation of our fellow men and our country, baka yung hatred ko turns to love. Di ba? Kayo ang mga, sabi nilang rabid ba yun? Mga kakampores. Hindi ko kasi alam yung mga word na yan. Ang tawag ko sa mga inyo, mga burak, mga dayukdok. Ayun, mas matinding maintindihan. Hindi po tayo nagbibigay matalinghagang pananalita dito. Dediretsahin natin. It's better to be blunt para malaman nyo tagos sa inyong mga damdamin. Di po ba? Kayong mga burak, dayukdok, supporter ng Pangulong Duterte dati, kayo ang sumisira. Kayo ang panggatong sa apoy. Kayo ang gasolina. O ngayon, ano ang sabi ng Pangulong Duterte ninyo? Didinggin nyo ba siya? O gagatungan nyo pa yung mga naratiba ng mga fake news maker na ito? Di ba sabi nyo, kung ano yung sasabihin ng Pangulo ninyo, susundin ninyo. Di po ba? Naalala nyo nung eleksyon, kung sinong itataas na kamay ng Pangulong Duterte, yun ang susundin namin. Tandaan nyo yan. Hindi ko nakakalimutan yan. Ano sinabi niya sa pulburon? Panoorin nyo yung video ko? Wala yan. O ngayon, kayo kayo maniniwala sa mga to or dito? Kayong mga supporter kuno ng Duterte. Kung totoong supporter kayo ng Duterte, lalo na yung mga nagsasabing kulto ni Digong, yung kulto ni Digong, yung sumisigaw ng pangkapi, kayo kayo maniniwala? Dito or dito? Choose your anong tawag doon? Hattori, ano ba tawag doon? Choose your kakampi. O di ba? Kanino kumampi ang inyong puon? Sa aking ninong. Di ba? Hindi kumampi sa mga dayukdok na ito, mga fake news maker. Kasi nakakasawa na rin. Kakausapin nga ang Pangulo indirectly. What do you mean by indirectly? Probably, phone call. Kasi sa akin, correct me, pag directly, face to face. Kaso, laganap daw ngayon yung face mask eh. Joke lang, di ba? Joke lang para mawala stress ninyo. Pero, okay naman po sa akin yan. Okay yan. At the same time, kung ako talaga, no? Ito lang opinion ko lang. Kung ako lang yan, pwede, sit down dinner or lunch with speaker. Sama nyo na rin yung nasa legislative franchise ng Kongreso. Si Representative Tambunting, si Representative Suarez, si Ako. Diba? Yung mga nandoon. Kausapin mo na lang. Magpakumbaba. If there is the one thing that you can have peace, you have reconciliation. Para maibalik na yung show mo. Gikan sa
China? Putik, mga kababayan, may Alzheimer's na yata ako. Ano yun? Comment nyo nga ulit. Nakalimutan ko na naman eh. No? Ito. Ayun, no? Gikan sa masa, para sa masa. Ayun pala, anak ng siopaw naman. Tokis, ano ka ba? Nagmamatanda ka na. Malapit na po tayong magkaroon ng 0 after 2 sa aking edad. Uulitin ko lang ha, sabi dito sa GMA News. I do not want to control the president, but rather I want to talk to him indirectly. Correct. Tama. Ha? Pero, ano ang sabi ni Pangulong Marcos base dun sa huling-huling sinabi sa PTV? Sa kabaitan at kababaang loob ni Ninong PBBM, gusto niyang makausap personal ang dating Pangulo, yung predecessor niya. Di po ba? Ang gandang gesture niyan. Di ba? Ang galing. At sinabi din ng dating yung poon, Rody Duterte, na hindi naman niya sinisiraan si Pangulong Marcos sa kanyang show, yung gikan sa China. Asensya na kayo mga kababayan. Ito naman tong aking right side of the brain. Hindi gumagana. Dito na nga, katukin ko na nga tong left side. Hoy, gising. Ha? Ito, may pagkadam. Hello. Mamaya ako nasasabihin, kring. Hindi po. Okay. Harry Potter 1. Better do your thing. Okay. Talino Stokis. Ayun. Gikan sa masa. Para sa masa. Ayan. Di po ba? Hindi niya po sinisiraan daw si Pangulong Marcos. Kayo po dyan. Yung mga nanonood ng gikan sa masa, para sa masa. Napakinggan nyo na bang siniraan niya si Pangulong Bongbong during his administration ni Pangulong Marcos? Hindi naman siguro. Siguro during the campaign period. Natural po yun. No? Pag ibigay na natin sa kanya yan. Pero this time hindi. Kung mapapanood nyo po yung simula ng video na yan, yung sa press con niya, sabi niya, Marcos is trending on a straight path. I am not defending your former president. I'm just telling you what he had said. PBBM is trending on a straight path. Meaning, he's doing a good job on my own translation. Hindi niya pa nga nakakitaan ng mga pagkakamali. It's not perfect, but he's doing a good job. Parang yung sinabi ni Ninong PBBM. If you're making your enemies angrier, meaning you're doing a good job. Diba? Ayan ang obserbasyon ni dati ninyong poong Duterte. Diba? Hindi niya binabatikos. So, war on drugs, continue. Yung sinasabi nito, si General Kupan, nagkalat ang drugs. So, anong ebidensya? Tayo nagbigay ng ebidensya sa inyo sa previous vlog natin. Kung ano ang ginagawa ng PMP, DILG, PIDEA, tungkol sa mga drugs. Diba? Kudos po kay PMP Acorda Chief. Kudos kay Benhar Abalos Jr. Mayor. Tatay pala yung mayor. Mayor namin yan sa Manda. Abalos po ang Manda. Mayor Benhar Abalos, si Tokis. Batiin mo naman ako, happy holiday. Doon sa aking pamangkin, pakita mo nga to sa tita mo dyan at ipadala dyan sa munisipyo. Sa lahat po nandiyan po sa City of Mandaluyong, shout out po sa inyo. Isa po akong taga Manda. Patunay, dyan po ako sa malapit sa Kalentong. Sa Philippine Neri. Alam ko. Tagal kong tumira ng Manda. 5 years ako dyan.
Shout out na rin po sa mga taga Palawan, Zambales, Pangasinan at Ilocos Region dahil nandiyan po ang ating West Philippine Sea. Bantayan nyo po ang ating West Philippine Sea. Coast Guard and Navy, good job. Okay? So yan po, ang ganda. Di po ba? Ang ganda rin ang tugon ng Pangulong Marcos. Napakabait. Napakababang loob. Di ba yan ang tinatawag nyong for the sake of what? Pagkakaintindihan. Mawala, ma-diffuse na yung issue na yan. O, kayo po, sa palagay ninyo, ano ang magiging pasya dyan ng Pangulo? Di ba? Ang gusto lang naman ng dati yung Pangulo na sana maging objective ang NTC. Bahala na po kung anong desisyon ng Pangulong Marcos, no? Kung ano po ang magiging desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa pag-uusap nila yan ni Pangulong Duterte, susuportahan ko po. Kung sasabihin ng Pangulo na wag nang suspindi ng SMNI, wala akong magagawa. Desisyon yun ng Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba? Alam palang kontrahin ko siya. Di ba? Kung nakausap naman nilang NTC by, sake of mawala na yung mga awayan na yan, no? Na sila rin naman ang may gawa. Di ba? Dahil sa kabaitan ng Pangulong Bongbong Marcos, kung sakasakali lang. Tapos, sa kabaitan, lalo pang sinisira ng mga to. Na sinasabi nilang mga Duterte supporter sila, pero hindi nila alam na ang puon nila walang sinasabing masama sa aking ninong PBBM. Hindi po ba ganyan sila kasalaulay? Itong mga nagkukunwaring mga Duterte supporter. Pero ang totoo niyan, no? Ang iba diyan, mga dilaw. Mga anti-Marcos, yung mga pure sa kanilang puso na anti-Marcos sila. Kasi bakit? For the views. Kung nandun sila sa kanilang mga social media account, the likes of YouTube, Instagram, TikTok, yung mga may bayad, lahat. For the views. Kasi ang mga tao, hindi naman lahat, ang gusto ay chismis. Yung chismis lang na walang katotohanan, marites. Kasi mga tamad, magbasa, magsaliksik. Yan po yan. Kaya ito, antabayanan natin. Hindi ko na po babasahin lahat ito kasi napakinggan nyo naman na, napanood nyo na yung ulat ng PTV. Yung sa atin, the reaction, my reaction, wow! That is a good gesture ng dati ninyong Pangulo. Baka nahimasmasan na ay sa bugso ng aking damdamin sa galit, na blurt out ko yung hindi maganda. O ngayon, nag-domino effect. Now, at least siya, maybe, na-realize niya, it's time to fix it. Probably, I'm one of the cause of this mess. Kaya yung mga supporter ko, nanggagatong, ayan, magkagulo ang bansa, ako pang sisisihin. Remember, the stabilization. Di ba? Ganun lang. So, it's better. Yung indirectly, gawin nyo ng directly. Kasi willing naman po ang Pangulo to find time, on his convenience, na kausapin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tama na yan. Sinasabi nga ng show ninyo o ng network na SMNI for the nation building. Pero yung ginawa ninyo the previous year is not for the nation building. It's for the nation dividing. Di ba? Ngayon siguro naimasmasan kayo. Siguro kinausap na ng Holy Spirit si Kiboloy. Di ba? Ganyan lang yan. Magpakumbaba kayo. Diba? You should be an instrument of change. Instrument of a better future for the people, the Filipino people and its nation. Pero hindi. Yung aming presidente, BBM, patuloy lang sa pagtatrabaho para sa bayan at mamayan. Pero itong mga supporters ninyo, yan, tibakang ina, itong si fake news maker, patuloy na ginigiba. Kasi hindi. Mga mapagkunwari na supporter ng Duterte. No? Pero ang katotohanan, sila-sila lang yan, mga selfish. Pero si Tamilmil, patuloy nating bibirahin yan hanggat wala siyang statement sa West Philippine Sea. Pasensya naman po, di po ba? Kayo po, ano po yung masasabi?
comment down below, and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.